Good morning. Happy Thanksgiving. It's Monday. Yes. 7 a.m. No walking lang kami. Lakad namin kasama si Switch. Pakita ko lang kay Joyce yung ruta na hindi niya pa alam. Which is yung back alley. Last time na pinuntahan natin. Mas maganda yung townhouse dito. Mas maintain. Clean. Ayan. Ayan yung side street alley. Diretso lang doon. Pakita ko sa yung daan na papuntang Bongfat. Tapos pabalik tayo dito. Oo. Pag-usapan natin yung difference ng government sa Philippines at saka government here. Grabe naman, ang lalim. Ano ba gusto niya? Theoretical? Ha? Hindi. Government. Federal. Hindi, yung vlog natin, parang random lang. Pag-uusapan natin yung difference. Bagong gising. Oo. Difference ng government work sa Pilipinas. Government work. Tsaka government work dito sa Canada. Kala ko, Ayun. Kasi si Joyce, nagtrabaho siya sa government sa Pilipinas. And government work din dito. So, siya yung parang pinaka primary person na masasabi nating best resource for this topic. So, ano ba yung umpisa? Ano ba yung gusto mo at ayaw mo sa Pilipinas, and then gusto at ayaw mo dito sa Canada? Sa Philippines, yung benefits? Ano yung benefits? In terms of pay, may mga bonus. Yung sa Pilipinas like, may mga bonus. 13th, 14th. Kahit naman siguro sa private sector sa Philippines. May pero private, 13th month lang. Hindi, may ibang private na. Hanggang majority. Majority lang. Pero government parang standard. Yeah. Hanggang siya, 14th minimum. Tsaka merong parang performance-based bonus. Yun, no? Dito walang ganun-ganun. It's either sweldo mapopromote ka lang yun. Mapopromote ka. Tapos, nung time ko may bigas kami. Yun. Yun yung malaking bagay. May bigas. May pabigas ang gobyerno. Ano pa ba? Ano pa? Yung in terms of yung hirap ng trabaho tsaka oras ng trabaho. Kasi iba ginagawa ko doon sa Philippines eh. Okay na. Siyempre mahirap yung trabaho doon. Mas mahirap? Dito. Oo. Kasi mas demanding. Okay. Your time and energy. Yung tipong late ka na uuwi, makakapapasok. Yung oras? Ang hours of work namin doon, 8 to 5. Okay. Pero dito 8:30 to 4:30 ako dito. Tapos may lunch break akong 1.5. Sa Pilipinas may hindi 1.5? Sa Philippines, 1 lang. Pero syempre minsan, bahala ka na kung piniflex. Sa gobyerno, petics minsan. Hindi naman. Oo, kumpara mo. Kind of. Dito, siguro, mas may petics. Tsaka na-miss ko yung pag-lunch break sa Philippines. In-off nila yung ilaw. Ilaw? Sa office, pwede kang matulog. Basta bahala. Para dito kasi hindi ganun eh. Dito hindi. Siguro kasi you're not expected really to sleep on your lunch break. During the work. You're expected to go out. At saka yung dito kasi, yung government work mo, may opisina ka dun sa atin. Nag-umpisa ka dito nang walang opisina, di ba? Ay, hindi. Sa Philippines? Oo. May sarili kang office, di ba? Wala. Wala ba? Ka-share ko yung isa pang lawyer. Parang isang cubicle kami na malaki. Ka-share kami doon. Ang may office lang kasi sa amin doon is yung pinaka-head namin. Department head. Solo niya yun. As in may door, gano'n, enclosed. Lahat, the rest. Cubicle. Cubicle. Yan. Ayan. Bang okay, yung hindi naman okay. Hindi okay? Siguro yung yung ma-hierarchy yung gano'n, yung talagang very clear kung sino yung boss. Ganun. Like sa elevator, sa lounge, laging sa washroom, may executive. Masyadong prominent. Parang yung perks mo, parang alam mong alta, kumbaga, sa posisyon. Yung levels of mga titles, employee, ganon. Very sila sa ganon. May emphasis talaga sa
Sino yung boss? position ka? Oo, sino yung boss. Ito yung sinasabi ni Mike na papuntang Moffat. Dito sa dumadaan si Kyle. Ayan, pakita natin. Ayan, yan. Ayan, balik na tayo. Yun. Dito naman tayo sa kabilang side. Dito naman kasi sa government dito, parang equal lahat. I mean, syempre, obviously naman equal talaga in terms of pay, in terms of job description, gano'n. Pero, they don't expect you na tawagin silang sir, ma'am. Oo, walang ma'am, sir dito. Wala kaming executive lounge, executive elevator dun. Basta sama-sama, pati washroom. Same lang. Yun nga pala yung para siguro nabanggit ko to sa ibang vlog ko. Parang pag nag-ma'am sir yung isang tao, sasabihin, are you Filipino? Kasi alam na nila ang Filipino, ma'am sir. So, alam mo, nasabi mo na yung nagustuhan mo sa Hindi ko masyadong nagustuhan. Ano naman yung nagustuhan mo dito sa Canada? Yung highlights na, parang Siyempre, parang yung pension. Bakit yung sa Pilipinas meron din naman, may GSIS kami. Pero, ano pa yun? Hindi ko alam kung kasi laki ba ng naiipon ko na pension dito. Yung naiipon ko dito. Okay. Saka malalaman ko lang yun kapag retired ka na. 65 ba? 60? Basta makuha kong amount. Nakukumputin. Lump sum siya, hindi siya yung monthly na nakukuha. Hindi. Pinili ko kasi ata lump sum. So may option? Ata. Tagal na kasi, hindi ko maalala. Tapos dito kasi every year nasisend ng statement yung municipal pension plan. Yung pension, natin. Nalalaman mo kung pag ganitong age ka nag-retire, ganito yung makukuha mo. Pag ganito, para ma-maximize mo, ganitong age ka mag-retire. So, parang mo na forecast. Dito ba wala? Sa GSIS, wala. Hindi. Yung sabihin dito meron, sa atin wala, sa Pilipinas. Basta hulog ka lang ng hulog. Na hindi mo nalalaman. Nagagamit na siguro sa pangkurakot. Yun. Ay, nako, Pilipinas. Ano pa ba? Ano pa? Yung work culture. Dito? Work culture dito. Iba-iba naman kasi yung government agency kahit dito sa Canada. Sa amin, very, sila, yung supportive, ganun. Sa atin ba, hindi? Sa amin kasi, okay lang. Parang, masyado lang yung pinaparamdam na parang, dito kami sa taas, dyan kay Soba. Parang medyo may gano'n. Tsaka, ewan ko, hindi ko masyadong, basta medyo kasi independent yung trabaho namin sa, saan? Sa Philippines, sa government. Mas less yung control. Yan. Hindi, dyan nagsisimula. Hindi naman. Siyempre, isa-side off pa rin ang boss mo yung ginagawa mo. Pero, ikaw talaga from yung legwork. I see. Tsaka ano pa ba? Ano yung naging pinaka na gusto mo dito sa Canada? Dito? Sa trabaho. For me yung syempre yung pay. Yung pay. Okay. Yung location. Okay. Yung commute. Dati tagal ng commute mo. Oo. Travel. Coding pa. Oo. Dito nakapag-gym ako sa umaga. Prep ng stuff ng mga baon. Sa atin, lang yun, oras sa biyahe. Natanggalin sa'yo. Dito, 8:20 alis akong bahay. Darating ako ng 8:25 sa office. Yung uwi mo sa atin, regular ba? 5 o'clock? Hindi. Umiiwas akong traffic. Pero syempre, travel ko umuwi. Ako lang yung maaga. Not so aga. Diba? Baka ma-eliminate ako dito. Pero late ka rin kasi nakakarating sa bahay. Doon sa atin, nakakarating ka sa bahay mga 6, 7, ganun na. Yun, yung normal. Pero dito, ano sa dumarating sa bahay? 4 o'clock, 4:30, depende sa schedule, di ba? Pag Friday, nag-shift flex kami. Nag-shift din yun pagka pag summer, ganun. Yun, just nakaka-uwi ako ng lunch dito. Ganun. Pero ikaw parang never kang nag-private, no? Meron kang law firm, private practice. Sa law firm lang. Pero mabilis lang ako doon. Nung nabuntis na ako kay Cal, nag-resign na ako kasi parang hindi ko na kaya mag-drive sa mga court top. Buntis. Mga biyahe. Yeah.
Okay naman actually, in general, marami akong friends na na-meet doon hanggang ngayon. In general, talagang friendly naman to si Joyce. Hindi, sa government sa Philippines. Oo. Yun. Tapos, pati yung may mga naging mentors din ako doon. Dito kasi naman, yung work ko, iba sa ginawa ko doon. Pero, enjoy ko din. Medyo nag-a-apply ko siya. I-compare mo yung yung general. In general, ano yung mas prefer mo? Ano yung mas gusto mo? Siyempre dito. Oo. No? Yeah, 100%. Laki ng difference. Yeah. Ikaw, saan mo? Ako dito din. Yung oras pa lang, hindi mo parang paglabas mo pa lang ng village mo sa Pilipinas, may inis ka na kagad kasi ginigit-git ka sa umaga ng sasakyan. Dito, pag may nakasalubong ka, ngingitian ka, no? Kahit na nag-a-addict pa yan, marunong pa rin silang mag-good morning. Tsaka dito ka na-appreciate ko yung parang diversity ng mga tao sa workforce. Nakikita mo yung iba-iba parang work styles ng iba't ibang tao. Oo nga, sa atin. Sa atin kasi pare-pareho naman tayo Pilipino, so medyo yun nga na-instill sa atin yung work culture na parang nare-reward yung mga nag-OT, mga ganon. Dito kasi parang hindi siya parang badge of honor. Yeah. Kapag nag-OT ka or ano, parang in-encourage ka pa nga nila na, take time off, ganon. Nasabi mo, we go on time, mga ganyan. Nasabi mo, diverse. Oo nga, sa Pilipinas, nakita mo lahat ng katrabaho Pilipino. Dito, makita mo puti, brown, black. Tsaka nakikita mo nga yung parang how they work, yung work ethic. Yung advantage, oo. Yeah, sana nga maging diverse din ng Pilipinas. Para ma-invite din sa kanila yung culture na nararapat sa workplace. Yan. Shout out sa inyo mga friends from the Philippines. Yeah. So today, may gagawin ba tayo iba? Today, finalize na kami ng uni application. Ay, di pala essay? Scholarship application ni Clark. Ni Cal. Kasi June na siya, October 15. Oh, yun. As early as now. Yung UBC niya, kind of, malapit na. Kind of. Ngayon, pagkatapos namin mag-walking, every morning ganyan ang ginagawa. Unload tayo sa dishwasher. Tapos, lalagay yan sa mga lalagyan parate. Then, pagkatapos... No school for me. Yes, no school for you. Happy day? Tapos, tsaka magluluto ng breakfast. Yan ang routine sa umaga. Hindi na namin na i-film yun eh. Pero, yeah, gusto ko lang i-share sa inyo. Yan yung ginagawa ko on a regular basis. Good morning, TV fam! Tuesday today. And napakalamig sa labas. It's 2 degrees. And then may konting hampas ng hangin. Pero mamayang konti, medyo magda-die down ang lamig. Papalo ata ng single digit pa rin naman. Around 8, 9, and then a high of 12. So looking forward to that much warmer temperature sa labas. Ay, ang kagandahan lang dito is medyo may araw ngayon, no? In the next coming 2 days, yung araw nandyan para magpabigay ng kaunting vitamin D. Yesterday was Thanksgiving. So, holiday at walang pasok kahapon. Marami tayong pinagpapasalamat, no? This year marks our 10 years dito sa Vancouver. And nakakatuwa lang isipin na tumagal tayo ng ganito and hindi natin namalayan yung oras. Nakakalain mo yun? 10 taon na tayong naninirahan dito sa Vancouver. Na-survive natin yung transition natin, no? Way back when we migrated here in 2015 down to where we are right now. Alam mo, looking back at it, naiisip ko yung mga, alam mo yung struggles, no, ng nag-uumpisa dito sa Canada being an immigrant. Yung struggle na naninibago ka sa kultura, sa trabaho,
struggle sa yung nangungulila ka sa mga kaibigan mo na nami-miss mo talaga, no? Na kasi sa Pilipinas, di ba, magkaroon ka lang ng kaunting problema, meron ka pwedeng takbuhan na mga kaibigan na kung saan, alam mo yun, pag nakakaramdam ka lang ng kaunting lungkot, magsasabi ka lang na, uy, labas naman tayo, punta naman tayo dito, magkita naman tayo. Lahat ng yan, meron ka parang go-to, di ba? Nandyan yung group of people na alam mo talagang sumusuporta sa'yo. And from that setup down to nothing, no, wala kang mapuntahan kasi wala naman ako talagang immediate family dito, 'di ba? So ang talagang naging best friend ko, kaibigan ko, puntahan ko, it's either si God na alam mo 'yon, dinadasalan natin, or si Joyce, ang aking asawa. Ang laki talaga ng I guess pagbabago, not to mention sakripisyo, magkahalong lungkot, magkahalong saya, magkahalong ginhawa, and magkahalong matinding pagpapasalamat ang mararamdaman natin ngayon, na naisip ko na parang wow, 10 taon na tayong nandito, and look at kung ano yung meron tayo ngayon. Meron mang mga nawala dahil nga syempre nahiwalay tayo sa immediate family natin, nahiwalay tayo sa mga kaibigan natin. Ngayon nagpapasalamat tayo kahit papaano, no, unti-unti we're gaining something back. Una-una dyan, no, na meron tayo is syempre sa pagdating ni Clark na dumagdag sa pamilya natin. Nandun yun sa span ng 10 years natin. And malayo man tayo sa immediate family natin, dumating naman sila mami at daddy na ngayon ikasama na natin sa bahay, na isa din pinagpapasalamat natin. Sa mga kaibigan naman, yung mga na-meet nating friends sa YouTube, no, shoutout sa inyong lahat. Yung mga ganyan na kahit na nawalan ka ng mga kaibigan mo for years and years and years, madami ka namang nakuha ding hindi naman kapalit, pero merong kaakibat na mga tao na sumusuporta na sa iyo ngayon as compared to before, nung nag-uumpisa ka, talagang walang-wala, di ba? So, alam ko medyo matambit pa tayong pwedeng pagkwentuhan tukol dyan. Tuloy natin pag-uusap natin na yan, no? Later on, pasok muna tayo sa taas. How I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.